At yun nga no mga kabayan, muling nagkaharap po ito pong si Comelec chairman, George Garcia at si Senator Marcoleta mga kabayan. Dun po sa kanilang muling pagharap, tinabagay parang maamong tupa itong si Comelec Garcia. Kasi mga kabayan, siguro hindi niya po inaasahan na magiging senador. Ito po si Senator Marcoleta, yan talaga ang mangyayari dyan. Noon, nung tumatakbo pa lang si Senator Marcoleta, kala mo, si Garcia, katapang-tapang. Diba? Ngayon, parang kala mo maamong pusa nung nakaharap siya, si Senator Marcoleta. Ito po mga kabayan, hindi ko na po papakahabain pa. Panoorin po natin yung muling pagkaharap ni Senator Marcoleta at ni Comelec Chairman George Garcia. Chairman, your fiscal year 2026 proposed budget is only 11.8 billion pesos. That's right, Mr. Chair. This is considered a pittance compared with your 35.5 billion this year. Yung pong total, Mr. Chair, ng preparatory national and local election at saka po yung national and local election 2024. Wala pa akong tinatanong sa iyo Sinasabi ko pa 35 lang. Po. Yes, Mr. Chair. Kino-compare ko pa lang. Masyadong malayo, di ba? It's about a reduction of 67%. Tama po, Mr. Chair. Bakit gano'n? Bakit hindi kayo nag-complain? It might affect your effectiveness in conducting the BSKA election next year, November. Maraming salamat po, Mr. Chair. Tama po kayo, yung pong 35 billion, yun yung preparatory national and local election at saka yung national and local election na 23 billion plus more or less po 14 billion, yung po yung budget talaga ng 2025. Ngayon po, Mr. Chair, ang hiningi po talaga namin for 2026 ay 18 billion. Subalit nabawasan po kami, Mr. Chair, Your Honors, ng 6.220 billion pesos. Ngayon po, yung po sana yung aming ipapakiusap na maibalik. Kaya lang po, Mr. Chair, biglang pumasok po yung paglagda ng ating Pangulo ng resetting ng barangay and SK election. So we were torn between whether to push for the return of the 6.220 or yung ihihingi po namin ay yung dagdag para sa BSKE. Alam po namin, Mr. Chair, Your Honors, hindi po pwede namin makuha parehas. And therefore, yung po kasing 6.220, kasama po sana yung sa preparasyon para sa 2028 elections. Pero since mauuna po, Mr. Chair, ay barangay and SK, we will just settle to push for the additional budget for the barangay and SK po by next year. Kinakabahan lang ako dahil masyadong malaki yung nawala sa inyo. Di ba merong kasabihan yung mga American Indians? If you want to hit the target, you have to set your aim a little bit higher than the target. Sana ginawa mo man lang 20 para kapag kahit na ibaba yun, di naging 18 pa rin, di walang nabawa sa'yo. Yes po, Mr. Chair. Next time, ganun ang kailangan maging para kang businessman, hindi ba? Mr. Chair, alam po din namin sa COMELEC talaga na napakaliit ng fiscal space. So we would like to help din the national government and would like to emphasize really in this committee po, habang lumalaon po nagmamahal ang demokrasya ng Pilipinas, talaga po habang tumataas ang bilang ng mga botante, talagang tumataas po yung gastos natin, Mr. Chair. Oo nga. And then in Mr. Chair, dito sa regional distribution ninyo, napansin ko lang yung SOCSARGEN, 241.8 million in 2024, then it dropped to only 89.7 million in 2025, the smallest share nationwide. Pero 2026, bigla na naman siyang lumundag sa 264 million. So from being the lowest,
Bakit pa ganun? What is the criteria in justifying this very, very erratic calculations? Maraming salamat po, Mr. Chair. Usually po based sa number of registered voters. Number 2 po based po doon sa staff contingent. Yan po naka-reflect po na amount na yan ay more on the operation side ng commission. Like for example, Mr. Chair, ilan po yung aming election officer, ilan po yung aming election assistant, ilan po yung mga yung pong gastos like for example bayad sa kuryente, supplies, etc. So yan po yun, Mr. Chair. And usually po, hindi pa napifilapan yung ibang positions na nagre-retire kasi po nag-freeze po muna kami ng aming pong hiring dahil sa election, but we will resume. So yun po yung kalimitan nagbabago dahil po doon sa pagbabago rin sa operation side, Mr. Chair. If I may, samantalahin ko po, Mr. Chair, yung pagkakataon na to na supposedly po ang aming pong dapat na proportion, one election assistant per 25,000 voters. Kaya lang po, Mr. Chair, sa kasalukuyan, nangihingi po kami ng dagdag sana na 800 election assistants nationwide sapagkat meron na po kami katulad sa Rizal. Almost 300,000 ang botante sa Antipolo at sa Taytay. Mr. Chair, dalawa lang din ang election assistants namin. So, yun po, mas malaki ng konti ang magiging budget kasi dahil sa population, pero hindi po kami makapag-hire kasi wala pong creation ng opisina. So yun po yung kadahilanan, Mr. Chair, ng mga pagbabago ng amount. Thank you for that answer. Last question, Mr. Chair. In the last election, Mr. Chair, I was consistently number 22 in the surveys. Kahit anong survey. SWS, Pulse Asia, kung ano-ano pa. Minsan 32 pa nga eh. Katapos nung malapit-lapit na may naawa yata sa akin, bigla akong miraculously napunta sa 12. But that was short-lived. After 3 days, napunta na naman ako sa 22. Ba't nawala si Senator Sherwin? Senator Sherwin, siya inconsistent na hindi si... Sorry, Senator Erwin pala. Siya yung consistent eh. Alam naman ninyo yun, di ba? Paano nangyari yun? Ang pagitan lang naman pala namin, number 6 ka, number 4 si Senator Erwin. Sa mga tweet, I will have the basis now to tell na hindi reliable ang surveys. Nakakapagbigay nga ng mindset which is not good for the electorate. Masyadong malayo eh. Sana man lang kung nasa number 11 ako. Pero in 22, consistently, in the last 6 months, pwede naman silang mag-survey, Mr. Chairman. I think they will do well in surveying kung ano-ano yung mga produkto natin na magkukumpara halimbawa para sa ating consumers. And our people will profit immensely from that. Halimbawa, SWS and Pulse Asia. Ano ang pinakamasarap na bagoong? Bagoong balayan? Galing ata ng Batangas. Bagoong na padas? La Union? O bagoong na munamon galing sa Pangasinan? Yung resulta nun magiging credible kasi merong comparison. These are real products. Pero kung lalaruin nila yung politika, kamukha nung nangyari. So, Mr. Chair, the question is, will you not look into possibility of not letting the surveys kung ang pag-uusapan ay yung politika. Sa produkto na lang, okay. Sa services, magagaling na services ng ating mga companies. Pero kasi napaglalaruan nila eh. Knowing that
yung pagsasurvey, sapagkat ito, alam ko, dito pinagkukunan ng mga funders. Yung, alam mo na, yung maraming funders. Right or wrong, they will have to base their judgment kung sino yung gusto nilang tulungan financially. Kung ano yung survey. So kung talagang ikaw ay nasa 22, malamang hindi ka talaga. Masyado malayo ka na eh. Maring ikaw ang pinakamaganda lalaki. Ay malayo ka eh. Nawawala ngayon yung mindset nandun eh. I think it's high time for the COMELEC to look into this. What do you think, Mr. Yes, Mr. Chair, Your Honors. Several weeks before the conduct of the election, there was this public pronouncement of then Congressman Marcoleta about the surveys. At yun po yung naging cue ng Commission on Election. We passed a resolution. We created a task force respect, regulation and enforcement of survey practices and election credibility and transparency. Kinala po namin ang lahat ng mga survey firms. We passed a resolution at sinabi namin we will regulate them. We will not interfere sa kung sino ang magko-komisyon, kung magkano ang komisyon, etc. But they will have to submit to COMELEC yung lahat ng reports. Alam niyo po, Mr. Chair, naging napaka-successful po yung kahit ilang linggo lang na-establish before the election because practically everybody sa SWS, Okta Research, and such other survey firms nag-participate po. At ang sabi nila, tama rin na nandito meron tayong ganito. Because madami rin po kasing nalaman din namin, marami pala po na gumagamit ng pangalan nila in provinces. For example po SWS, hindi po pala kanila yon. Pero SWS po ang ginagamit. So sabi namin, bakit hindi nyo mapahinto o maireklamo? Kasi po sabi po nila, wala rin kaming lalapitan. At least ngayon, may COMELEC na pwede ng lapitan. So sinimulan na po natin yung task force respect and we're hoping that for the conduct especially of a major election like 2028, yan po, kaya po namin sila pinapunta lahat doon. Mr. Chair, sabi po namin, para ma-prevent yung pag-file ng case sa Supreme Court. Baka kasi sabihin na nagva-violate ang COMELEC ng freedom of speech because may decision na po before eh. Pero this time, wala pong pumunta sa Supreme Court to question our resolution to regulate them because we were able to explain that our purpose is for an equal opportunity for all the candidates. We do not want to interfere doon sa kung sinong magkanong bayad, etc. Bahala sila. But they will have to reveal to us sino ang nag-commission yan, ano ang parameters nyo, ano ang scientific methodologies na ginamit nyo, at sino at saan nyo kinuha yung mga respondents without revealing at least po kung sino yung mga nasa likod. Sapagkat alam po namin, kasi meron talagang mga tumataya sa ganyan, parang marketing arm din, and so hindi po namin, pero ang kinakailangan yung nag-subscribe, ma-reveal po sa amin. Yes, a very good topic, Mr. Chairman. Yes, Chairman George. Kasi ako, di naman kami tumakbo ni Senator Sherwin itong last election. It was our midterm for us, no? Nung napapanood ko yung mga television, lalo nang palapit na ng election, naalala ko po yung may survey, yung mga may-ari ng survey or yung mga presidente ng mga survey firms na to, nagsasalita sa TV, ito na! Wala nang iba. Mananalo ito. Sigurado sa survey namin, itong mananalo, siyam na alyansa, 3 lang yung opposition. Yan. Mamaya-maya, pagkatapos ng eleksyon, 5 na lang naiwan sa alyansa at 7 ang nanalo na hindi aligned with the administration. Pero they were confident. Parang mind conditioning ba? Wala ba magawa yung commission dyan sa mga ganyan? Although it's freedom, I know it's freedom of expression, freedom of speech, but at the same time, it's a bit irresponsible kasi alam naman namin dito kami, mga kandidato kami, maraming lumalapit sa aming survey firm din na kung may konting pa-plus ay pwedeng itaas-taas sa inyong survey. Can't you not also come out maybe with a ruling na maybe you can accredit certain survey firms? Ako, I only look at Pulse Asia. I'm sorry. Ako, Pulse Asia lang ako. And SWS. With all due respect, kaibigan ko yung iba.
Pero napaka-erratic yung kanilang mga survey results. Let's just look at what happened in the last 2025 elections from what they had come out with and what has actually transpired after the elections. And then, parating ng 2028, gano'n na naman ang ating mga kaibigan na surveyors, gagawin na naman nila yun. Wala ba magawa ang COMELEC dyan? Kasi tama po si Senator Marcoleta. That is being used as a tool also for soliciting funds or donations to your campaign. Tama ka kasi kung lampas ka ng 15, wala ka nang matatanggap ni piso ni centavo. Number 22. Gift certificate lang siguro sa Kentucky Fried Chicken ibibigay sa iyo pakain sa staff mo. Pero yung pag mataas ka, syempre maraming gusto mag-donate sa iyo, Mr. Chairman. No? That is the point that we try to make. Is there a way to be fair about it? Because you are the election watchdogs, and I don't want that these survey firms will be used for whatever activities to gain, I'd say, to give false information to the public. Yes, thank you very much, Mr. Chair, Your Honors. Yung pong pinasa namin na resolution na yon na to regulate them, magandang simula pa. Nobody went to the Supreme Court. Nobody questioned. And everybody went inside that system, and therefore we will now go into institutionalize. Sana rin po talaga yung aming resolution na yon ay masuportahan ng isang piece of legislation. Magkaroon na po ng piece of legislation po. Kasi po otherwise, do sa SWS and Pulse Asia versus COMELEC ay nagkaroon ng desisyon ng Supreme Court kasi nga po may boundary between freedom of expression at saka po yung freedom of speech. Kaya medyo may konting hesitancy ang COMELEC at that time. Pero ngayon po, we pushed for task force respect, and therefore, ngayon po, we will now regulate them from here on. How far can you regulate them, Mr. Chair? Only for purposes, Mr. Chair, of we requiring them to submit basic and certain informations. Will that correct the kind of method that they're using, that in the end it will become a mind-setting exercise? Where does freedom come in? We are going to, Mr. Chair, we are going to publish lahat ng kanilang mga submissions sa amin. Not necessarily to drive away yung mga itatago sa Let's atin. test the argument at the Supreme Court. Where does freedom come in? Alam niyo po, they will have to publish. They will have to submit sa amin po yung mga No, relevant information. it's the exercise of freedom of the press. So nasaan yung freedom? Kasi nagkakaroon ng mind setting. It's a tool. So walang freedom talaga eh. Minsan sinusundan kahit mali. So if we are about press freedom, dapat hindi gano'n ang paraan nila. Sana wala na yung sa politika kasi dito nalalaro nila eh. Walang comparison eh. They will just have to ask people a sample. Ayoko namang puntahan yung kanilang scientific, palaging sinasabi scientific, kahit sabihin mo kanyang 1,200, 2,500 or 3 million ang sample mo based on the universe, doesn't matter eh. Pareho din eh, sabi niya. But the question remains eh. Number 22 ako consistently. Pagkatapos naging number 6 ako. How can you explain that? We fully agree that this cannot and should not be used for political purposes. Kaya nga po sana ang gusto nating baka isang araw mapag-isipan ninyong mabuti sa COMELEC. Let us allow surveys, pero sa mga produkto na lang yan. Pagdating sa politika, wag mo nang pakialaman yan because you are toying around and you are playing with our people. Mahirap yun. I will probably say myself as Exhibit A. Talagang napakasakit nun eh. Alam mo niyo mga kaibigan, mag-uusap-usap kami. Magkakaibigan na kami, Mr. Chair, Mr. Chairman. Pagkatapos naming mag-meeting, pero alam namin kanya, very good material ka for senator, pero alam mo wala tayong pag-asa, number 22 ko. Mga kaibigan ko na ito eh. Wala naman ako magawa because ang mindset talagang ilang Marcoleta ang maapektuhan nun. So,
gusto ko sana, Mr. Chair, aralin din natin kung paano natin may sasakatuparan yung pagkuha ng... hindi ko alam kung bakit kailangan kunin natin ang perception ng tao before election. Siguro 3 months before the election, wag na, bawal na. Kasi nga magkakaroon ng mindsetting. Gagawa na sila ng paraan. Nandun kasi yung kita na eh. This is a multi-billion industry. Alam natin kung sino yung funders. Hindi nila gagawin yun nang wala silang kikita. Alam din nila, kapag nalagay ka sa first 6, halimbawa, sa survey, pipilahan ka na ng mga funders. Itong mga survey firms na to, alam nila ito. So para maiwasan po natin yun, at magkaroon naman ng equal opportunity po yung most deserving candidates, bawalan na natin sila. Siguro, I don't know, we can start with 3 months before the actual election, wag na. Tapos na kayo, pinagbigyan na namin. Ang crucial po kasi dyan, habang dumarating yung election, nandun po yung ano eh. Tama si Senator Subiri. Huwag nila sasabi, ginagamit lang. Hindi po, nasa radyo sila. Sila po yung nagsasabi. At nasa mga magazine, nasa newspapers. Kapag hindi ka SWS at hindi ka Pulse Asia, at gumawa ka ng sarili mo, hindi ka pa... But Pulse Asia and SWS, parang institusyon eh. Para bang kung ano yung pinrint nila, that is already the gospel truth. Mr. Chair, this is an undertaking na sana ay makita din ninyo. Definitely, Mr. Chair, we will definitely consider that po. Kung kinakailangan enhance namin yung aming pong present regulation, we will do that. Pag-aaralan na rin po namin yung 3 months before the election. That is a very good suggestion. But we will likewise provide the committee yung pong aming resolution so that we can provide the Office of the Good Senator, Mr. Chair, para po matulungan din kami. Maybe we can come up also with a piece of legislation para po hindi lang po COMELEC regulation, kung hindi may batas din to strengthen. Kasi po kung COMELEC regulation lang, sasabihin nila, usurpation of legislative prerogative. At least po kung may batas, then we will implement yung pong dalawang yon, pag napastrengthen natin, we will now put an end to this practice of influencing voters. Mr. Chairman. Yes, naalala ko si Senator Gordon was very active on that, remember? Si Senator Gordon was very active on that. Unfortunately for him, nung inawan niya yung survey firm, di na siya pumasok sa Magic 12 sa lahat ng survey. Hindi ko alam kung ayan ay common ground na mga survey firm na gawin yun. Pero ang akin lang po, Chairman, kasi tama yung sinabi ni Senator Marcoleta. I recalled this last election, 1 week before elections, sila naging spokesperson na. Iniimbita sila sa mga news outlets at social media post na sila na mismo kumakampanya na. Ito na, wala nang iba na mananalo. It looks like 90% of the winning candidates of the next week's elections will be coming from this group. Hindi na maganda po yun, Mr. Chairman. Kasi maganda lang kung sabihin nila, ito yung facts, ito yung numero namin, kayo na bahala mag-interpret. Pero ito yung lumalabas sa aming survey firm. Pero kung sila na mismo nagsasabi, and you can check all the news items, who are being interviewed, who are frequently being interviewed, saying that ito na, wala nang iba, ito nang mananalo. Tapos na iba nga. And it will greatly weaken your resolve as a candidate. Yes, it will frustrate the candidate, Mr. Chairman. And sayang naman, no, imbis na last stretch na, mangangampanya ka ng mas talagang magpupursige ka at mangangampanya kang 24/7, house to house nga, ika nga, hindi ka na mangangampanya kasi nakalagay doon sa survey, number 20 ka, wala ka na. Parang nawala ka na ng gana. Pero, yes, Mr. Chairman. Mr. Chair, masaya kami ngayon. Masaya kami ni Senator Migs, Senator Sherwin. Sa nangyari sa 2025, naniniwala kami, wala na naniniwala sa surveys. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, sir, for Thank you very much, Mr. Chair. Salamat. Senator Marcoleta, buti nga kayo, 22 lang. Ako, nung nag-umpisa ako, rank 42. 42. Nung 2016.